Maligayang pagdating muli sa Balitang China, ang channel na naghahatid ng mga kwentong kakaiba, kontrobersyal at minsan ay halos hindi kapanipaniwala mula sa China. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang prutas na dating ipinagmamalaki ng mga magsasaka. Ngunit ngayon naging simbolo ng krisis at tiwala ng mga mamimili. Ang bida sa ating istorya ay ang Yang Mei o Chinese Bakery. Isang prutas na kilala sa matamis maasim nitong lasa at itinuturing na espesyal na produkto ng lalawigan ng Fujian sa mga nakaraang linggo. Sunod-sunod na video ang kumalat sa social media na nagpapakita ng mga taniman ng Yang Mei na punong-puno ng hinog na bunga ngunit halos walang bumibili. Ang mga magsasaka ay desperado. Marami ang nakikitang nakaupo sa tabi ng bundok ng mga prutas habang naghihintay ng mamimili na hindi naman dumarating. Ang ilan ay napilitang itapon ang kanilang ani. Ang iba naman ay ipinapakain na lamang sa mga baboy. Isang magsasaka ang nagreklamo na halos 10 minuto bago may isang mamimiling dumaan sa palengke. Kapag may lumapit na customer, parang celebrity ang trato rito dahil napakabihira na ng bumibili. Ang mga prutas na dati ay naibebenta sa presyong katumbas ng halos 1,600 piso bawat kahon ay bumagsak sa halos 240 piso na lamang, ngunit wala pa ring interesadong bumili. Ang masakit para sa mga magsasaka, hindi kakulangan ng ani ang problema. Sa katunayan, napakarami ng bunga. Ang problema ay ang pagkawala ng tiwala ng publiko matapos mabunyag ang isang iskandalo tungkol sa paggamit ng mga ipinagbabawal na kemikal. Ayon sa mga ulat, sa ilang sentro ng pagbili ng Yang Mei sa Fujian, ang mga sariwang bunga ay isinasawsaw sa mga solusyon na may halong preservative at napakatapang na artificial sweetener. Ang isa sa mga sweetener na natagpuan ay sinasabing hanggang 8,000 beses na mas matamis kaysa ordinaryong asukal. At dito nagsimulang magtanong ang mga tao. Kung natural ng matamis at maasim ang Yang Mei, bakit kailangan pa itong lagyan ng kemikal para maging mas matamis? Mas nakakagulat pa, may ilang negosyante mismo ang umaming hindi nila kinakain ang mga Yang Mei na kanilang ibinebenta matapos itong ibabad sa mga kemikal. Isipin ninyo iyon. Nagbebenta sila ng produkto na ayaw nilang kainin. Parang eksena sa komedya, ngunit sa totoo lang ay nakakatakot. Isang manggagawa pa nga ang nagsabi sa isang reporter na kapag may inspeksyon mula sa autoridad, ang ipinapakita lamang nila ay ang mga prutas na hindi pa nalulublob sa kemikal. Para bang may espesyal na bersyon para sa inspektor at ibang bersyon para sa ordinaryong mamimili. Dahil sa balitang ito, mabilis na bumagsak ang reputasyon ng Yang Mei. Kahit ang mga magsasakang hindi gumagamit ng kemikal ay nadamay. Maraming customer ang nagsimulang umiwas sa lahat ng Yang Mei, natural man o hindi. May mga eksperto ring nagpaliwanag na hindi sapat ang simpleng paghuhugas upang alisin ang ilang pesticide. Ang ilan sa mga modernong kemikal ay pumapasok sa mismong himaymay ng halaman. Kapag nasa loob na ng bunga, hindi na ito basta-basta natatanggal sa pamamagitan ng tubig o pagbabad. Dahil dito, lalo pang lumaki ang pangamba ng publiko. Maraming mamimili ang nagsabing hindi na nila alam kung ano pa ang ligtas kainin. May mga nagbahagi ng karanasan na ang binili nilang Yang Mei ay sobrang tamis sa labas, ngunit maasim sa loob. Ang iba naman ay nagsabing wala na itong natural na amoy ng prutas. May isang content creator pa na nagturo ng simpleng paraan para matukoy kung maaaring may artificial sweetener ang Yang Mei. Ayon sa kanya, ilagay lamang ang bunga sa dila. Kung sobrang tamis agad ng balat nito, maaaring may idinagdag na pampatamis. Bagamat hindi ito siyentipikong pagsusuri, malinaw na ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kawalan ng tiwala ng publiko. Samantala, isang vlogger ang naglabas ng mas detalyadong ulat. Ayon sa kanya, daan-daang kilo ng Yang Mei ang pinoproseso araw-araw gamit ang pinaghalong preservative at sweetener. Sa panahon ng pinakamalakas na ani, umaabot umano sa ilang tonelada bawat araw ang ipinapadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang kumakalat ang iskandalo, nagsimulang mag-post ng mga video ang mga magsasaka. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay galit. Marami ang nagsasabing sila ang tunay na biktima dahil buong taon silang naghirap sa pagtatanim, ngunit sa huli ay nasira ang reputasyon ng kanilang produkto dahil sa ginawa ng ilang negosyante. Isang magsasaka ang nagsabi na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang nagbebenta ng Yang Mei, hindi man lamang niya nabawi ang kanyang puhunan. Ang mga kahong puno ng bunga ay nakatambak pa rin hanggang gabi. May ilan pang ang nagbigay na lamang ng kanilang ani ng libre. Sinabi nila na dati ay gusto ng mga mamimili ang sobrang matatamis na bunga. Ngayon naman, dahil sa takot sa kemikal, wala nang gustong tumikim kahit libre.
Ngunit hindi rin lahat ay naniniwalang walang kasalanan ang mga magsasaka. May mga video ring lumabas na nagpapakita ng ilang taniman kung saan direktang ini-spray ang mga kemikal sa mga bunga habang nasa puno pa ang mga ito. Dahil dito, lalong naging komplikado ang usapin kung sino talaga ang may pananagutan. Sa likod ng lahat ng ito ay isang simpleng katotohanan. Ang natural na yang May ay madaling masira. Kapag hinog na, maaari itong tumagal ng 1 o 2 araw lamang sa normal na temperatura. Mahirap itong ipadala sa malalayong lugar. Kapag masyadong maagang inani, maasim naman ang lasa. Kaya para sa ilang negosyante, naging madaling solusyon ang paggamit ng preservative at sweetener. Sa maikling panahon, kumita sila. Ngunit nang mabunyagang gawain, bumagsak ang buong merkado. Maraming mamimili ang nagsabing kahit tumigil pa ang paggamit ng kemikal ngayon, mahirap nang ibalik ang kanilang tiwala. Ang iba ay nagsabing kahit libre pa ang Yang May, hindi na nila ito kakainin. Habang nangyayari ito sa Fujian, isa pang problema ang lumitaw sa ibang bahagi ng China. Dumami ng husto ang produksyon ng cherry sa ilang lalawigan. Napakarami ng ani ngunit kulang ang bumibili. Ang mga cherry na dati ay itinuturing na mamahaling prutas ay nakatambak na lamang sa mga pamilihan. Bumagsak ng husto ang presyo. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang customer. Maraming mamimili ang naghinala na baka pareho rin ang nangyari rito at baka gumagamit din ng mga kemikal upang mapabilis ang pagkahinog o pagandahin ang kulay. May mga netizen na nagsasabing ang mga cherry ay napakaganda sa paningin ngunit sobrang asim kapag kinain. Dahil dito, lalong lumakas ang hinala ng publiko, hindi lamang prutas ang sentro ng kontrobersiya. Kumalat din ang mga video ng mga taniman kung saan makikita ang mga bakanting bote ng pesticide, herbicide, hormone at iba pang chemical na nakakalat sa lupa. Isang vlogger ang nagpakita ng taniman ng mangga kung saan parang mas marami pa raw ang bote ng kemikal kaysa damo. Ayon sa kanya, dose-dosenang uri ng kemikal ang ginagamit, kabilang ang mga growth hormone at pestisidyo. May mga ulat ding nagsasabing ang China ay isa sa pinakamalaking gumagamit ng pesticide sa buong mundo. Bagamat hindi nangangahulugang lahat ng produkto ay delikado, sapat na ang mga balitang ito upang magdulot ng pangamba sa mga mamimili. Noong unang bahagi ng taon, iniulat ng state media na may mga magsasakang gumagamit ng lubhang nakalalasong pesticide sa pagtatanim ng kamote. Ang ilan sa mga kemikal na natagpuan ay ipinagbabawal na para sa maraming pananim dahil sa panganib nito sa kalusugan. Mas nakakagulat pa ang ilang umaming magsasaka na nagsabing hindi nila kinakain ang sarili nilang produkto. Ibinebenta lamang nila ito sa ibang lugar. Kapag naririnig ng publiko ang ganitong mga pahayag, hindi nakapagtatakang bumabagsak ang kumpiyansa sa buong industriya. Pati tsaa ay hindi nakaligtas sa kontrobersiya. May isang tao na naglalakad malapit sa plantasyon ng tsaa nang mapansin niya ang mga tambak ng bakanting bote ng pesticide sa tabi mismo ng mga puno. Ang ilan ay may label pa na pampabilis ng paglaki ng usbong. Maraming netizen ang nagkomento na matagal na umano nilang hindi pinagkakatiwalaan ang ilang lokal na produktong agrikultural. Ang iba naman ay nagsabing imposible raw ang malawakang produksyon nang walang paggamit ng kemikal. Sa isa pang insidente, isang pagawaan ng dumpling ang nakatanggap ng 10 toneladang celery. Pagkatapos hugasan at suriin, natuklasan nilang may mataas na antas ng copper sulfate. Dahil dito, kinailangan nilang itapon ang buong kargamento. May video ring nagpakita ng isang magsasaka na naglalagay ng hindi kilalang pulbos sa mga bagong aning patatas. Ayon sa ilang nakapanood, maaaring ito ay isang lumang uri ng pesticide na matagal nang ipinagbawal. Hindi rin nakaligtas ang mga produktong iniluluwas sa ibang bansa. Sa South Korea, naglabas ng emergency notice ang autoridad matapos matuklasang ang isang batch ng imported na black fungus mula sa China ay may pesticide residue na maraming beses na mas mataas kaysa legal na limitasyon. Agad na ipinatigil ang pagbebenta at iniutos ang recall ng buong batch. Ang naturang produkto ay tumitimbang ng halos 59,000 kilo. Dahil sa sunod-sunod na balitang ito, lalong naging mainit ang usapan tungkol sa kaligtasan ng pagkain. At parang hindi pa sapat iyon, may isa pang viral video na nagpakita ng packaged meat snack na nahulog sa sahig. Ayon sa nag-upload, ang mga langgam na kumain ng mumo ay namatay makalipas lamang ang ilang minuto. Bagamat maraming eksperto ang nagsasabing hindi dapat agad gumawa ng konklusyon mula sa isang video lamang, mabilis pa rin itong kumalat sa internet at naging simbolo ng mas malawak na pag-aalala ng publiko tungkol sa mga food additive at preservative. Marami ang nagsimulang magtanong kung gaano kaligtas ang kanilang kinakain araw-araw.
Ang ilan ay nagsabing hindi na nila alam kung alin ang tunay na pagkain at alin ang produkto ng laboratorio. Sa huli, ang krisis sa Yangmei ay hindi lamang kwento tungkol sa isang prutas. Isa itong kwento tungkol sa tiwala. Kapag ang mga mamimili ay naniwalang ang produkto ay ligtas at tapat ang proseso ng produksyon, handa silang bumili kahit mataas ang presyo. Ngunit kapag nasira ang tiwalang iyon, kahit ibagsak pa ang presyo o ipamigay ng libre ang produkto, mahirap na itong maibalik. Para sa libu-libong magsasaka sa Fujian, ang pinakamalaking kalaban ngayon ay hindi ang panahon, peste o kakulangan ng ani. Ang pinakamahirap nilang laban ay kung paano muling mapapaniwala ang publiko na ang kanilang mga bunga ay ligtas kainin. At habang patuloy na nabubulok ang mga bundok ng hindi nabibiling Yangmei sa ilalim ng araw, isang mas malaking tanong ang nananatili. Kapag ang tiwala ng mamimili ay tuluyang nawala, gaano katagal bago ito muling maani? Ito ang inyong napanood sa Balitang China, kung saan inihahatid namin ang mga kwentong nasa likod ng mga balitang pinag-uusapan sa buong Asya. Hanggang sa susunod na ulat.